Okay, so good evening everyone. So bale, this will be our first topic in the finals and sabi ko nga kanina ay magkakaroon pa rin kayo ng final requirement. But regarding with your final requirement, I will just be discussing it with your siguro sa inyong team leaders na lang or sa inyong block leaders kung sino man yung pwede kong kausapin. Okay? Kasi sa ibang blocks, sa ibang courses, I just give the final requirement and then ang bali groupings nila will be isang group lang sa isang block. Pero sa iba naman, two groups. And then if you are um, not yet good with two groups, di kayong bahala kung ilang groups kayo sa isang block. Okay? So regarding with your final requirement, ay i-discuss ko na lang ito sa inyong magiging leaders. Okay? So nandito na tayo sa ating finals topic number 1. Okay? So that will be globalization and pluralization. So, new challenges to ethics. So, ano nga bang kinalaman ng globalization sa ethics? Okay? So, parang medyo babalikan natin yung inyong contemporary world. Okay? So, if you're familiar with your contemporary world just roaming around with this globalization na word. Okay? So, sabi dito, from nomads, nagkaroon daw tayo ng cities, and now, from independent nations, nagkaroon tayo ng United Nations. Okay? So, kung babalikan kasi natin in our history, ang mga tao kasi ay tinatawag na nomadic or nomads ang tawag kasi sa mga tao during our prehistoric times or even sa Philippines noong time before ang mga Spaniards dumating sa Pilipinas. Okay. So ano nga bang ibig sabihin ng nomads? Okay? In layman's term, ang mga nomads na tinatawag kasi natin, ito yung mga taong no permanent address kumbaga. Kasi nga nakatira sila kung saan malapit yung kanilang food, kung saan sila malapit sa food supply. Okay? Sabi nga ni Google, nung tiningnan ko, yung ibig sabihin ng nomads, ito daw yung mga tao who moves from one place to another and doesn't have a permanent residence. Nomads can be individuals or part of a community. Kung saan malapit si pagkain, nandoon yung mga tao during or before dumating yung mga Spaniards sa atin. That's why nakatira sila sa mga bundok, ganyan. Kasi nga sa bundok, nandyan yung mga wild animals. Nandyan yung fruits and vegetables. Yung iba naman, nakatira sila malapit sa coastal. Kapag sinabi natin coastal, sa dagat, ganyan. Bodies of waters. Kasi nandun ang ating aquatic resources, ang ating mga fisheries, and kung ano pa, yung pwede nilang pakinabangan sa ating coastal na places. Okay? So, from nomads na pamumuhay, ay napunta na daw tayo sa cities because of globalization. And from independent nations, kung noon, tayo-tayo lang, ngayon meron na tayong tinatawag na United Nations. 'Di ba? Kaya nga, hindi na maiiwasan yung pagkakaroon ng influence ng ibang bansa sa atin. That's why kailangan pa rin nating inculcate si ethics. Kasi minsan, okay lang naman na gawin yung mga bagay na ito. Kung sa ibang bansa liberated sila, di okay lang na liberated lang naman tayo, di ba? Pero sabi ni ethics, hindi pwede lahat. Okay? Kaya nga meron tayong ethics na word. Okay? So tingnan muna natin kung ano nga bang ibig sabihin ni globalization. So from economic process of integrating local trade or national markets to the global market. Okay? Kaya nga 'di ba meron tayong tinatawag na import and export wherein dito tayo kumikita, 'di ba? From the taxes na na-generate ni import tsaka ni export. Tandaan niyo ang import ito yung mga product na pumapasok sa bansa natin. Export naman
yung mga product na lumalabas sa bansa natin. And ano nga ba yung mga product na lumalabas sa bansa natin? Mangoes, bananas, ganyan. Pero pagdating sa technologies, doon naman tayo nag-import. Okay? That's why you are enjoying your iPhones. That's why you are enjoying your Apple products, di ba? Oh, because of globalization. Kasi nga, we are interconnected and interdependent sa ibang bansa ngayon. Okay? Because of globalization. It is the expansion of industry, finance, information, culture, socio-political relations, and business to global space and time. Kung noon, ang mode of transportation lamang ay through ships, di ba? Ngayon, we do have so many kinds of transportations na, di ba? From lands to aircraft, sobrang dami na. And in just couple of minutes, couple of hours, or just couple of days, nasa ibang bansa na tayo, kahit gaano pa kalayo yan. Okay? So that is globalization. Okay? So paano nga ba nakakaapekto si globalization sa pag-determine natin ng mga bagay kung mali nga ba yung isang bagay or tama? So first, globalization is accused to have an increased poverty rate because of internationalization wherein there is an equal distribution of resources. Sabi dito, because of globalization daw, naging unequal yung distribution of resources. Pero hindi lang naman globalization ang naging cost ng unequal na distribution ng resources. Kung noon, sobrang yayaman ng mga bansa noon, nagkaroon kasi 'di ba ng colonization. 'Di ba? Ang Spain, Portugal, halos hinati nilang mundo, 'di ba? Akin ang western part ng mundo, sa iyo ang eastern part, sabi ni Portugal. Kaya nga nagkaroon ng Papal Bull, 'di ba? Kung babalikan ninyo ang inyong Philippine history. Okay? And of course, many multinational corporations and companies operated by oligarchs and rich countries manage to control the economy and businesses of poor countries. So bakit nga ba si poor countries palagi ang naka-exploit? Kasi nga yung kanyang natural resources laging nawawala. And syempre, bibilhin lang ng mura ng ibang bansa, pero once na naging finished product na yan, ay magiging sobra na yung presyo. Di ba? Kunyari na lang, yung mga mangoes natin, di ba? Kunyari, ang isang kilo bibilhin ng ibang bansa nasa $2. Pero kapag ibebenta na nila sa kanilang market doon, nasa $5 to $10 na yung isang kilo ng mangga. Diba? So that is how business evolves. Okay? And of course, kaya nga 'di ba unequal yung distribution ng resources na sa ngayon? Because yung ibang mga bansa nasakop na kasi. So ganito kasi yung logic niyan. 'Di ba nung sinakop tayo ng Spain, lahat ng mga natural resources natin or even yung mga yaman ng bansa natin, inexploit nila, kinuha nila. Kaya nga 'di ba kung papansinin ninyo, sobrang yaman ni US, sobrang yaman ni Spain, sobrang yaman ni Japan. So saan ba galing itong mga tatlong ito? Sila yung mga magagaling manakop noon. That's why, syempre, ang resources nasa kanila. Which is nangyari hanggang sa ngayon. Siyempre, mayaman sila. Ikaw naman na poor countries, ang nasa iyo, natural resources. Ibebenta mo yung natural resources mo sa kanila, siyempre, mayaman sila. Tapos, babaratin lang. Tapos, may tax pa na involved. That's why, business talaga ay minsan nagiging dirty business din because of that system. Okay, so many multinational corporations, MNC, multinational corporations. Ang pinakasikat na multinational corporations, Apple Corporation. Bakit? Halos lahat kasi ng bansa meron siyang counterpart, di ba? And pagdating sa Philippines, siguro ang pinakakilala lang sa atin na multinational corporations, ang San Miguel Corporation. Kung tatanungin niyo yung ibang mga relatives niyo if ever na nasa ibang bansa sila,
Pabilin nyo sila ng 2x2 or 4x4 na alak or even beer. Meron pa rin. Kasi nga, because of globalization, nakakapunta na lahat ng products natin sa iba't ibang mga bansa. Pero hindi lahat ng corporations. Iilan lang. Kasi nga, sila lang yung mga mayayaman na corporations. Okay? Next one, secondly, sabi ganyan, liberalization as globalization has led to enlightenment and revolutions. So bakit siya na-led sa enlightenment and revolutions? Kapag sinabi nating enlightenment, dapat, di ba, positive yan. Paano siya naging global problem? Ganito kasi yan, di ba? During our history, balikan natin ang history ninyo. Di ba noon, nung nasakop tayo ng ibang mga bansa, nung kwan na lang, nasakop tayo ng Spain, anong nangyari, di ba? 333 years nila tayong nahawakan. Pero, bago pa umusbong sina Jose Rizal, bago pa sina Andres Bonifacio, General Luna, Emilio Aguinaldo, di ba? Ang mga Filipino noon, wala pang ka-idea na pwede pala tayong makalaya. Not unless nung nagpunta na ng Europe, itong sina Rizal, sina Aguinaldo, di ba? Yung ibang mga heroes natin. Doon nalaman nila na pwede pala tayong lumaya. Kaya pala natin kapag nagkaisa lang tayo. So in that way, nagkaroon tayo ng enlightenment na kaya pala nating lumaya eh. Why not, di ba? Kaya yon, nagkaroon ng iba't ibang mga revolutions, pero naging problem naman ito. Bakit? Kasi nga, sa sobrang kagustuhan natin na lumaya, hindi natin naisip na tayo-tayo rin pala yung magpapatayan, di ba? Sa history natin, di ba? Sina Emilio Aguinaldo, sino bang pinapatay niya? Pinapatay niya sina Andres Bonifacio, pinapatay niya itong sina General Luna. Kasi nga, we have politics na mula noon. Gusto nila sila yung mamuno, di ba? Through Facebook or social media, youth activism was able to topple an old dictatorship of both Egypt and Syria. Ganito yung example niya. Dahil daw sa technology na dala ng globalisasyon, ay syempre, in just one click, di ba? Nandiyan ng information, easy access ng information. Pero ang ating mga youth kasi, di ba, kung papansinin ninyo, nakikisabay lang sila sa agos. Minsan kung ano yung issue, sasakyan nila. Tapos ipopost nila agad-agad. Hindi nila alam, fake news pala. Diba? Hindi nila alam na ginagamit lang pala sila ng ibang mga politician. Kung babalikan ninyo, nung nagkaroon ng um, Marcos versus Robredo, di ba? Sa presidency, anong nangyari? Nandyan na yung mga keyboard warriors natin, ng mga millennials. Hindi ka naman nila lahat, ha? So, anong laging pinopose? Ang mga Marcoses daw kapag naupo, baka magkaroon ulit ng martial law. Ang martial law, sobrang daming namatay. Baka sobrang dami ulit mamamatay. Di ba? Yung iba naman, sinasabi nila na si Robredo daw, pinapatay niya yung asawa niya. Di ba? Hmm. So, ganun kasi minsan, sa sobrang toxic ng social media, ay nagiging way ito para maging global problem. Kasi hindi na nag-iisip minsan ang tao. Kung ano yung nakita, click. Kung ano yung napanood, tama para sa kanila. Nangyayari talaga yung napapanood nila. Pero hindi nila alam, scripted lang pala kung ano yung nandun sa mga napapanood nila. Di ba? So, but this brought enormous instability. Civil war, kaya nga nagkakaroon ng civil war sa ibang mga bansa. Di ba? Sa loob mismo ng bansa, nagkakaroon ng war. Kasi nahati yung grupo. Di ba? Ganun naman sa politics, di ba? Pag natalo yung manok mo, syempre, hindi ka susupport dun sa nanalo, which is very toxic talaga pagdating sa politics. So, destruction of properties and human casualties. It is also brought cases of cybercrime, cyberbullying, data hacking, identity theft, human trafficking, and exploitation.
Because of globalization, naging easy lahat. Kahit panluloko, naging easy na, di ba? O, di ba? Yung iba, mag-upload or maggagawa ng Facebook account, ang gagamitin nila, picture ng babae. Tapos yung picture ng babae, sobrang sexy. Yun pala, lalaki yung gumawa. O, ginamit niya lang yung picture para manghut-hut ng pera or even mang blackmail ng ibang mga tao through social media. Okay? So kaya siya naging global problem. So ang dinidiscuss kasi natin dito, yung nagiging problema na dulot ng globalization. Si ethics nandito lang para maging neutral si ethics na hindi pwedeng gawin yung mga bagay-bagay na yan. Kahit nandyan, kunyari, nandyan yung cellphone mo, alangan naman na kung ano-ano yung pinagpo-post mo. Oh, globalization, because of globalization, easy information. Magpo-post ka ng kung ano-ano, hindi mo alam, cybercrime na pala or libel case na pala yon, cyber libel na. Kaya mag-ingat din kayo minsan, di ba? Kunyari, nag-post kayo na ninakaw ni ganito. Kunyari, ninakaw ni Ramos yung um, cellphone or laptop ng kaklase niya. Pinost mo ngayon, nakita ngayon ni Ramos. Tapos si Ramos, in-screenshot niya, nag-report siya sa police station. So pasok yon sa cyber libel. Paninirang puri, kumbaga. Okay? Pwede kang makulong ng up to 15 years. Third, globalization led to the universalization of the calendar. Communication technologies, of course, and means of transportation. Tulad ng sabi ko kanina, sobrang bilis na lang ng pagpunta sa ibang bansa or ibang mga lugar. Universalization of language slowly brought cultural imperialism. So bakit nga ba naging cultural imperialism ang pagkakaroon natin ng iisang language? Di dapat maganda yan, di ba? Kasi magkakaintindihan tayo kahit sobrang dami ng language. Ang nangyari kasi minsan nagiging racist yung iba. Di ba nga? Kaya nga minsan nagiging victim or mostly nagiging victim mga Asian. Anong tawag sa atin ng ibang mga lahi or ng mga puti, Amerikano, tawag sa atin Asian pigs. Nagumpisa ito or mas lalong nagising yung ating diskriminasyon noong nagkaroon ng pandemya or pandemic, di ba? Kasi sa atin daw nagumpisa. Kasi Asian countries, China, di ba? Kaya nga, di ba, may mga nabubugbog sa ibang bansa noon kasi tayo yung sinisisi bakit daw merong pandemic because of our Asian pigs, sabi nila Asian monkeys. Di ba? Kasi ang pag-iisip ng iba, mostly, even yung mga Amerikano, kumbaga kami yung center na ng mundo. Kasi yung language namin yung sinusunod eh. Language namin yung universal na language. Samantalang yung sa inyo, hindi naman ginagamit. Pero pagdating sa English, yung mga Amerikano minsan wrong grammar. Mas magagaling pa tayong mga Filipino pagdating sa English. And the extinction of local and indigenous cultures. Because of globalization din, syempre naipapakilala kasi yung mga kultura ng iba't ibang mga bansa. In that way, syempre, minsan kapag nagustuhan natin, minsan nakakalimutan na natin yung sarili nating kultura. Diba? Kaya nga sobrang proud kayong kumain ng mga sangyup, ganyan, di ba? Fast food, di ba? Kasi nga, yun yung nakikita natin na di ba? Even yung ating way of clothing, di ba? O yung mga babae, sobrang ikli na ng suot, di ba? Halos ipakita na lahat. Nawala na si Maria Clara, di ba? Sa atin. Okay, because of globalization. Next, fourth, modernization naman demands the remolding of an old preserved culture that includes religion, philosophy, moral,
standards, history, and so on and so forth. Okay? Wait lang. Ayan. This will be very tragic and be constitutive of an immense disorder, abuses, and conflicts. Kasi nga, modernisado na tayo. Di ba? Kaso nga lang, nagkakaroon na ng abuse pagdating sa paggamit kasi natin ng mga technologies natin. Kaya sabi na ethics, ito yung dapat gawin pa rin. Hindi dapat tayo sumusobra pagdating sa pag-abuse natin or paggamit natin rather ng ating mga technologies. Di ba? Yung iba, inaasa na lang sa modernisasyon ng ating technologies. Kumbaga nagiging lazy na kasi yung mga Filipino minsan. Di ba? Kaya nga mayroon na tayong mga harvester. Di ba? Sabi nga ng mga experts sa kanilang researches, there will be time na papalitan na daw ng technology kung ano man yung trabaho ng tao. Sobrang unhealthy na nung lifestyle natin noon kapag ganon. And syempre, yung span of life natin, mababawasan din. Syempre, hindi na tayo na-exercise, di ba? Hindi na tayo nagkakaroon ng social relations, nandun na lang tayo sa bahay. Okay, fifth, deterritorialization, but his flatness also shows challenging realities and moral problems such as the complexity of issues, immensity of problems, national instability, financial crisis, migration, human and drug trafficking, and global warming. So paano nga ba naging problem, global problem ang deterritorialization? So para maintindihan natin kung paano siya naging global problem, tingnan muna natin kung ano nga bang ibig sabihin ni deterritorialization. So deterritorialization is a process that changes, destroys, or mutates the organization and context of a social relation or territory. So tandaan ninyo, ang deterritorialization, sinisira niya daw or binabago yung tradisyonal na pamamaraan ng mga bagay-bagay. At hindi lang ito involved pagdating sa isang territory. Baka iniisip ninyo, sinisira lang ng deterritorialization ang isang territory physically. Hindi siya talaga physical aspect yung sinisira niya. Yung mismong context ng social relation or nung mismong way ng social relation or nung mismong pamamaraan natin sa isang bagay. For example, tulad ng picture dyan, di ba? Di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na ngayon na work from home. Ano nga bang ibig sabihin ng work from home? Di ba? Hindi na tayo pupunta doon sa mismong company natin or even kunyari kapag teacher ka, hindi ka na pupunta sa mismong school para magturo. Diba? Doon ka na lang sa bahay, meron kang internet, meron kang laptop, online na lang. Tapos mimit mo sa laptop yung mga students mo. So that is a type of deterritorialization. Kasi yung traditional way of teaching na dapat nandun ka sa school ay nabago na because of technology. Okay? So that is deterritorialization. I hope so na sana naintindihan nyo yung context niya. Hindi lang kumbaga sinisira yung territory mismo na physically. Kunyari, sinira yung ang barangay, tapos napalitan yung barangay. Hindi ganon ang deterritorialization. Ang sinisira ni deterritorialization, yung way mo ng isang bagay or yung traditional na pag-accept mo dun sa isang bagay. Okay? So that is deterritorialization. Meron tayong iba't ibang examples of deterritorialization. So digital nomad lifestyle. So digital nomad, ibig sabihin,
batay lang daw tayo sa digital na mundo. So workers who perform their jobs remotely from any location are an example of the territorialization of work. Yung work from home na sinasabi ko kanina. They are not bound to a specific office or geographical region, reflecting how technology transcends traditional work spaces. Ito naman, another example, is streaming platforms and media consumption. Kung noon, ang anong nangyayari ba noon? Kapag meron kang trip na song, pinapa-burn mo sa CD, di ba? Meron kang playlist, papa-burn mo sa CD. Magbayad ka ng 60 pesos. O, kasama na doon yung CD. Play mo sa CD player. Pero ano ngayon? Di ba? Meron na tayong Spotify. Kung gusto mong manood ng movies, nandiyan ang Netflix. Or even pwede naman sa YouTube, di ba? So that is streaming platforms and media consumption. Because of technology, ay naiba na yung traditional way natin ng panonood at pakikinig ng music. Okay? So next naman ay ethical challenges naman ng global business to workers. So number one na ethical challenge ay ang unequal wages. Ito, sobrang basic lang naman na explain to, unequal wages. Of course, ang unequal wages, ibig sabihin, hindi kayo parehas ng sahod, di ba? Kaya nga unequal, di ba? So refer to situations where individuals performing similar work have unequal value are paid differently due to factors unrelated to their qualification. Kunyari, ang teacher dito sa Philippines kontra teacher sa ibang bansa. Pares lang naman na teacher, di ba? Pero there is a big discrepancy pagdating sa kanilang sahod. Di ba? Kung teacher sa ibang bansa, sumasahod ng nasa 3 or 200 to 300,000 dito, di ba? Ano, ang T1 nasa 29K, di ba? So there is a big discrepancy. And also pagdating din sa geographical area. Kunyari na lang dito sa Philippines, workers in rural areas might receive lower wages. Yung nasa province na mga workers minsan mas mababa kaysa sa cities or even sa NCR or Manila, di ba? O kunyari na lang SM dito sa Pangasinan kontra SM sa Manila. Naka-Manila rate sila, di ba? Dito provincial rate. Okay, so that is unequal wages. Western standards. So ano nga bang Western standards? So in the context of global business, often refer to the norms, practices, regulations, and expectations established in Western countries such as the United States and those in Europe regarding labor rights, workplace conditions, wages, environmental policies, and corporate governance. Ganito kasi yan sa Western standards. Paano siya naging problem pagdating sa ethics? Kasi hindi mo na, ang mga Westerners kasi, especially ang United States and sa Europe, ang mindset kasi ng mga yan, kumbaga, nasa atin kasi ang trabaho, sabi nila. Kaya ang tendency, papasok at papasok sa atin ang mga empleyado. Ngayon, syempre, alam naman nila na wala nang, or kumbaga, yung mga empleyado kakapit sa patalim or kailangan na kailangan ng trabaho ng empleyado. Ang gagawin ng mga Westerners, igagrab nila yung opportunity para maging or i-maximize nila yung trabaho mo. Kaya nga 'di ba yung ibang mga trabahador sa ibang bansa, sabi nila 3-in-1 yung trabaho or 5-in-1. Kunyari sa Italy, 'di ba? Sabi nung isang kasamaan ko dati, sabi niya, yung tito niya daw sa Italy ay isang bartender. Pero hindi lang bartender. Kasi kapag wala daw client or walang bumibili, anong ginagawa niya? Naglilinis sa workplace. Minsan nagpupunta pa siya sa cashier. 'Di ba? Imagine. Kasi ang mga Westerners, minsan nagiging kuripot sila. Imbis na magbayad sila ng 3 empleyado, isa na lang. O di nakatipid pa sila. Kaya nga,
ang lagi nilang palusot, gustong-gusto daw nila mga Filipino kasi hospitable at loyal daw sa trabaho. Pero ang sa katotohanan talaga, gustong-gusto nila mga Filipino kasi hindi maiwanan ng mga Filipino yung trabaho kasi ang mga Filipino, once na nagkatrabaho, gusto na nila talaga na ma-regular talaga dun sa trabaho na yon. Kasi alam nila na pagbalik nila ng Pilipinas, sobrang hirap ng buhay. Okay? Kaya minsan ang mga Westerners ay kumbaga ina-abuse yung ganun natin na way of labor. Okay? So Western standards din, sabi nung ibang mga professors namin, ang mga Westerners kasi kaya siya naging problem din pagdating sa business. Hindi lang basta nagiging kuripot sila minsan, kahit din sa pagkakaroon ng rights ng mga labors. And also yung environmental policies. Kahit sobrang nakakasira na sa kapaligiran, hindi pa rin nila tinitigil yung kanilang mga businesses. Okay? So next thing, how Western standards impact global business. So unequal competitive advantage. Of course, companies in Western countries are often required to adhere to strict labor laws, pay living wages, and maintain safe working conditions. However, in many developing countries where regulations are less stringent, businesses can produce goods at significantly lower cost by exploiting cheap labor and less oversight. Sabi ko nga kanina, di ba? Cheap labor yung hanap nila. Pero, yung kikitain nila, sobrang laki. Okay? So, next thing, diversity. Paano nga ba naging problema yung diversity sa global business? Siyempre kasi once na magkakaiba-iba yung empleyado, minsan there might be conflict na mag-arise. Diba? Kasi hindi mo naiintindihan minsan yung katrabaho mo. Kasi minsan sabi mo, yung Indiano na katrabaho ko, ang bango. Diba? Yung iba naman, hindi nila maintindihan yung mga Filipino kasi once na pag-uwi nila, pagbalik nila dun sa workplace nila sa ibang bansa, may dala-dala silang mga pagkain na mababaho. Tulad ng buro daw, yung tuyo, di ba? Minsan, nagkakaroon na lang misunderstanding. Kasi iba yung culture kasi nila eh, sa culture mo na nakalakihan. Okay? So next, cultural differences. So issue, workers from diverse backgrounds bring unique cultural norms. Anong nangyari? Work styles and expectations which may sometimes clash. Okay. Tulad ng cultural norms ng iba, di ba? So, yung mga Indiano minsan, Pakistani, di ba? Anong kinakain yung mga Arab countries or Arab workers, minsan sobrang asim daw nila. Kasi hindi sila sanay maligo. Or even yung kinakain kasi nila, minsan yung sibuyas daw ginagawa nilang apple. Siyempre, hindi natin maintindihan kasi hindi naman tayo ganun. Paano naman kapag sila? Hindi naman nila tayo maintindihan kasi anong nangyayari? Pag uwi, nagluluto tayo ng buro, sabi nila, ang niluluto daw natin, mga bulok na pagkain. Yung mga Chinese naman, kumakain sila ng kung ano-ano. Tapos tayo, sabi natin, dugyot. Kunyari, may katrabaho ka sa isang company na Indiano. Siyempre, ang mga Indiano kasi, kilala sila na unhealthy. Kumbaga, hindi naman unhealthy. Kumbaga, hindi sila sanitized talaga magtrabaho. Unlike sa mga Filipino kasi, kon lang yan, konting dumi, pinupunasan natin agad. Sa kanila, di ba? Kaya nga meron tayong mekos-mekos insan, sabi nga nung iba. Okay, so impact on workers, employees may experience alienation or discrimination if their cultural practices differ from the dominant workplace norms. Conflicts may arise due to differing approaches to hierarchy, teamwork, or problem solving. Okay? So next thing, communication barriers. Okay? A diverse workforce often includes individuals who speak different languages or have
varying levels of proficiency in a common language. Kunyari sa atin, tayong mga Filipino, hindi naman sobrang galing. Kaya natin makipagsabayan pagdating sa English language. Pero paano yung iba naman ng mga katrabaho mo, di ba? Halos hindi sila makapagsalita ng English. Di ba? Kaya nga yung iba halos putol-putol yung English nila. Kaya minsan nagkakaroon ng miscommunication. Kasi sabi niya, yung gusto niya palang sabihin is, kumbaga inuutusan ka pala niya na ikaw na yung magbigay sa customer. Hindi mo naintindihan, nakala mo ay umuwi na yung customer. Kasi iba yung language niya eh. Or even yung pagbigkas niya sa English language, iba. Okay? So next thing naman, unequal opportunities. Dito kasi daw, minsan, ang mga companies sa ibang bansa, kahit pwede ka na nilang i-promote, hindi ka pinopromote. Kasi syempre, Asian ka daw. Paano magiging boss natin, Asian? Sabi, samantalang yung iba, mga Native Americans. Tapos, isipin nila kasi, ang magiging boss natin, Filipino, papayag ba tayo? So, hindi ganon. Dapat, sabi ni ethics. Dapat, i-promote mo pa rin. Kahit iba kayo ng lahi. Kasi siya naman yung merong ability. Or siya naman yung pwedeng mai-promote talaga kasi magaling naman talaga. So, hindi mo dapat isipin yung pride mo pagdating doon sa pag-promote ng isang trabahador. Sabi dito, in a diverse team, differing attitudes toward punctuality or personal boundaries might cause friction. Minsan akala kasi natin binabastos tayo ng ibang mga lahi. Pero hindi natin alam ay nagkakaroon lang tayo ng minsan maling pagkakaintindi. Kunyari na lang kahit sa atin lang, di ba? Minsan akala natin bastos yung salita nung ibang mga cities. Kasi yung salita nila merong ibang ibig sabihin sa atin tapos bastos. Di ba? Ganun din sa diverse team pagdating sa labor practices pagdating sa ibang bansa. Okay? Kaya nga minsan nakala nung iba binabastos na sila. So ethical challenges of pluralization, andyan ang pluralism. So ano nga bang pluralism? Ang pluralism kasi in general definition, it is the existence of different types of people. Kaya nga plural, di ba? Sabi dito, sa isang society daw, hindi natin maiwasan na sobrang dami ng iba't ibang mga tao. Because they have different beliefs and opinions. Kaya nga di ba naghahalo-halo mga Muslim, INC, Catholic, mga Christians, mga Sabadista, Rizalista, di ba? Kahit ganun pa man din, nagkakaroon pa rin naman tayo ng respeto. Pero there is conflicts minsan na nag-a-arise kasi may mga iba na hindi nila maintindihan talaga yung iba namang mga tao. Okay? Pero pagdating kasi sa pluralism, sabing ganyan, sabi ni ethics, hindi pwede na since na ay magkakasama kayo sa isang society, hindi pwede na iisa lang yung susundan mo. Kunyari, napunta ka sa bansa wherein yung bansa na yon puro Katoliko. Hindi ka naman Katoliko. Hindi ka naman pwedeng pilitin, di ba? Na, kunyari, Katoliko dapat lahat dito o dapat Katoliko lang yung nandito. So, hindi naman pwede na pilitin. Kaya nga nagkakaroon tayo ng respeto pa rin. So in pluralism, where there is a threat of imbalance, disorder, and disharmony, the spirit of monism that is practiced in love and compassion should make everyone see the world as their very home, their very self that needs cultivation, protection, and preservation. Okay? It is also the doctrine or belief that the existence of different types of people within the same society is a good thing.
Okay, kaya huwag niyong isipin na porket marami kayo sa isang society, dapat kayo na yung masusunod. Kasi nga, kailangan pa rin nating irespeto yung ibang mga tao. Kahit dadalawa lang sila dyan o tatatlo lang sila na mga kapatid nating Muslims, hindi natin dapat sila i-discriminate. Yun yung gustong sabihin ni pluralism. Okay? So, cultural pluralism, kaya nga meron tayong celebration, di ba, ng diverse holidays. Di ba? Kaya nga, sineselebrate pa rin natin ang Christmas, sineselebrate natin ang iba't ibang mga holidays. Sa ibang bansa, meron silang Diwali. Ano nga ba yung Diwali? Ito yung counterpart ng Fiesta ng mga Patay sa Philippines. Ito naman sa India, Diwali. Wherein nagpukuan sila dyan, nagpipaint sila sa katawan para um, kumbaga maitaboy daw yung mga bad spirits. Eid sa kung naman to, mga Arab countries. And Hanukkah within the same community. So kahit isang komunidad kayo, hindi lang isa yung holiday. May iba't ibang holiday to observe holidays ng iba't ibang mga tao. Okay? So next thing, political pluralism. So in democratic systems, hindi naman pwede na, kunyari, democratic ang isang country. Alangan na puro democratic na sa ibang bansa, di ba? May iba't iba pa ring pamamaraan yung ibang bansa. Kaya nga 'di ba ang North Korea no, di naman sila democratic, 'di ba? Okay. Ang political pluralism kasi sinasabi dito na though nasa isang bansa tayo, kunyari sa atin na lang, democratic system nga tayo, pero hindi naman pwede na iisa lang yung susundin natin or isang parties na tayo agad-agad. Kaya nga 'di ba, meron tayong tinatawag na minority at majority sa Congress, 'di ba? Kaya nga ang mga minorya, 'di ba, minsan at saka majority, sila yung laging nagde-debate. Sila yung laging nagpapasaringan. Kasi yung iba pala galing kay Robredo, yung iba galing sa Marcoses. Yung iba naman minsan bumabalimbing. Kung sino yung malakas, doon sila kakapit. Okay? Sa political pluralism, sinasabi dito na hindi dapat iisa lang yung sinusundan na political system. So religious pluralism exists when multiple religions are practiced freely within the same society. Sa Philippines, di ba? Wala namang naka-integrate sa ating constitution na dapat Katoliko lang yung nandito sa atin or pinapractice. Na dapat Sikhism or Hinduism lang dapat sa ibang bansa. Hindi naman ganon, di ba? Wala naman silang discrimination pagdating sa religion. Okay? And pagdating kasi sa religion, yan yung para sa akin pinaka-critical na pag-usapan. Kasi hindi mo kayang diktahan kasi ang isang tao pagdating sa kanyang paniniwala. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw yung tama, mali yung paniniwala niya. Pwera na lang siguro kung pumapatay yung tao na yon. Mali na talaga yung ginagawa niya. Okay? So that is religious pluralism. Okay? So that will be the conclusion of our topic in finals. So I hope so na sana may mga takeaways naman kayo. Hindi lang kayo basta nag-play nitong ating recorded discussion. Okay? Sana may mga natutunan naman kayo kahit papaano. Okay? So that will be the conclusion of our topic in our finals. So siguro yung Philenialism, magre-record na lang ako ulit. Okay? Para matapos na tayo sa finals. Ulitin ko, yung inyong final requirement will be discussed with your team leaders. So God bless everyone. Have a good day and thank you for listening.